may ambisyon. Baka sila pa yung tumakbo, no? Bam Aquino at saka Kiko Pangilinan. Tatablahin pa nila si Risa. Ang aga mo kasing nagano, Risa. Maaga kang masyado nagpahayag ng gusto mong tumakbong presidente. O yan lang, yan po yun, no? Kaya po iiwan si Risa Ontiveros dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng chairmanship. Hindi ka kasi pwedeng maging chairman traditionally pag hindi ka kasama sa majority. Pero sa Senate, binibigyan nila ng chairmanship eh, kahit hindi majority. Diba? Si Risa Ontiveros, binigyan nila ng chairmanship yan eh, kahit hindi pa siya majority. O, kaya ayaw nila sa'yo. Marami pong nagpapakalat ngayon na mas gusto raw nila si Risa Ontiveros na mamuno kaysa kay Leni Robredo sa mga dilawan at kakamping. Sabi nyo lang yun. Kayo ba yung mga dilawan at kakamping? Pucha, amuyong lang tayo. Hayaan nyo sila magbanatan dyan. Okay, pwede na kayo magtanong. Boss Buds, total, pinagkakaisa na din si Risa sa Senado. Kung ako sa kanya, idemanda niya na rin yung mga kasama. Yun lang ang alam, yun, no? Boss, magkano po ang pinakamababang puhunan sa stock market? Eh, kayo kung magkano ba gusto nyo eh. Wala pong problema dun. Kahit 1,000, 2,000, pwede na. Kaya lang, meron pong ano yan, may binabayaran kayo na maliit ang pera ipapasok nyo o malaki. May binabayaran kayo na yung ano bang tawag doon? Yung mga nagpapatakbo po, broker. Hindi naman pwedeng bumili ka direkta sa Jollibee. May broker po kayong tinatawag. No? Halimbawa, yung mga broker dito, yung dati, naglo-local pa ako. Nung si Marcos, wala na akong gana sa local, hindi umaakit yung ano natin eh. Yung stock market natin eh. Yung pinaka-broker ko, yung etong BDO Nomura. Yan. So may porsyento sila doon. Ngayon, kung maliit lang yung ano mo, dapat yata 5,000 para hindi ka lugi sa bayad sa broker. Yan po yun. Sige, comment. Ito po, boss, hindi ako nagpakape pero hindi ko skip ads. Okay ba yun? Okay na okay yan. Si Bam at Kiko sumama playing safe. Kita kasi nila lugi si Risa. Hindi niya nga masabi na siya magiging minority floor leader eh, di ba? Baka ang mangyari niyan, sasama na lang siya kala Tito Soto. Boss Baz, maiba lang po. Pag si Sara Duterte ang maging president natin, baka sa panahon na yon lubog na ang Pilipinas sa utang. Eh, okay pa rin yun kasi kaya niyan lutasin eh. Kaya po nilang lutasin eh. Kaya Tatay Digong nga eh, ang lupit eh. Lubog tayo sa kriminalidad, sa droga. Broker manager. Ako Boss Bad sa GCash Stocks. O yan. Broker manager pala to si Mersky. Sa GCash Stocks. O yan, meron din yung GCash. Kaya kayo kung may GCash kayo, mas madali. Meron na sila ngayon sa stock market, di ba? Yung GCash Stocks. Papasok na lang kayo doon. Kung may GCash kayo, pipindutin nyo lang yun. Pwede na kayo mag-invest ngayon. Imbes na ini-scatter nyo pera nyo, na 90% talo kayo, mamili lang kayo ng magagandang stocks. Talagang lalago pera nyo. Kung ayaw nyo naman, gusto nyo siguradong kita, mag-MP2 kayo. Yung MP2. Taon-taon yun. Kaya lang, yung pera nyo ron, malaki yung kita nun. Depende. Pero ito lang po,
yung pong ilalagay nyo sa mga stocks na yan, yung pera na hindi nyo po kailangan. Yung kumbaga, Tatay Badong, iba na diskarte ni Bamat Kiko. Tahimik lang. Kawawa next president ng Pinas. Swerte nga yung sumunod kay Tatay Digong, no? Swerte talaga eh. Itutuloy niya na lang eh. Wala eh. Wait and see din kasi yung mga investors eh. Teka lang, tignan muna natin kung anong gagawin niyan. Kung itutuloy niya kay Digong, mag-invest tayo. Pero pag nag-iba na naman, yun yung ayaw ng investors sa atin eh. Every 6 years, may bagong programa, may bagong presidente, bago na naman yung mga programa sa mundo, sa lipunan. Boss Bas, kinampanya pa ni Risa sina Bam at Kiko nung eleksyon. Sabi ni Risa doon sa dalawa, samahan niyo ako sa Senado. Nung nasa Senado na yung dalawa, nilaglag si Risa. Hindi naman nilaglag. Kaya lang, ano ba kayang pamunuan ni Risa? Kaya nyo bang labanan si Chis Escudero? Kasi hindi rin siya magiging minority floor leader eh. Para saan? Kung ayaw na nila kay Risa, edi sumali na lang sila si Risa kana Castro. Sino si Castro? Wala naman senador na Castro. Tatay Badong. Ano kaya? Tsaka talaga naman pong hindi naman po liberal si Risa Ontiveros. Akbayan talaga siya. Magkaiba po talaga yung liberal tsaka akbayan. Eh. Lagi lang sila magkasama. Pero magkaiba pa rin po. Tatay Badong, ano kaya masasabi ni Mayor Vico sa tatay niyang endorser na sugal? Ano ba masasabi niya ron eh? Boss Buds, insight mo kay Remullas Bombudsman? Own opinion po. Yan yung mag-ensure na yung mga kaalyado ni BBM at si BBM mismo ay maliligtasan niya yung posibleng mga reklamo sa kanila balang araw. Di ba? Kasi dadaan sa kanya yung mga graft and corruption. Pwede niyang outright i-dismiss eh. Hindi, pag kasi para siyang prosecutor eh. Sila muna unang mag-aaral. May basis ba to? Pag dinismiss niya yan, tapos na yan. Sugal ang buhay. Ibig nyo sabihin, hindi na din kayo mabubuhay. Utot nyo. Iba yung salot, yung scatter at sabong salot yan. Iba po talaga yung sugal. 90% talo kayo dyan. Eh. Sumugal din tayo kay BBM. Kaya lang, parang sugal pa. Talagang ganun ang politika, di ba? Kasi nanghihinayang ako personally, nanghihinayang ako. Gusto ko talaga si BBM na iboto. Kasi siya lang yung, nung hindi tumakbo si BP Sara, wala naman iba nagsabi na itutuloy niya eh. Si BBM lang. One sampayan kay Carpio. Wala naman pinanalo. Boss Bans, bakit si Eden Santos gusto nila tanggalin? Hindi kasi masagot. Nagmumukhang engot kasi si Claire. Kasi kaya nagmumukhang magaling si Claire. Alam niya na yung mga isasagot. Napag-aralan na nila ito mga posibleng itanong na mga yan, di ba? Kung ito yung mga posibleng itanong, na more or less, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Si Eden, nagmumula sa ibang kalawakan. Nagmumula sa ibang kalawakan yung mga tanong ni Eden. Hindi ine-expect eh. Kaya, bad trip. Hindi siya cool under pressure eh. Pag hindi niya alam ang sagot, ang tendency niya magalit eh. Tayo dito, putya, alam na natin, may mga tanong na nang aasar eh. Nang aasar, hindi naman nang aasar si Eden eh.
Matitino yung tanong niya eh. Hindi lang pumapabor sa kagustuhan mo. Yun lang yun. Wala na pong ano yan. Wala pong ibang paliwanag dyan. Kung bakit nila gustong tanggalin si Eden. Yang mga gustong ambush interview si BBM, lahat naman ng mga politiko, lahat naman ng tao gusto mo makaisa eh. Gusto mo maka-ambush ka na interview. Lahat po yan. Nako. Di ba kwento nga ni kay Susan tayo? Hindi ko alam kung sino yung politikong gusto niyang interviewin eh. Wala raw nagawa sa kanya dahil nasa loob na siya ng sasakyan eh. Pagsakay ng politiko, naroon na. Normal po yan sa mga ano tawag dyan, reporter. Bakit yun naman gagawin kakaiba si ano? Tatay Badong, nakakabisit si Arnold M. Kala mo modelo ng kabutihan. Oy! Arnold M. Matino ka ba? Kinilala mo na ba yung anak mo? Wala pa kami nakikitang picture nyo ng anak mo ni Sara Balabagan eh, di ba? Boss Buds, nagka-award na si Yorme sa New York Times daw, sabi ni Kabibig. Di congratulations. Ang puta, ilang araw na ba? 6 na araw pa lang na nagtatrabaho, may award na kagad. Baka dati pa yun. Tatay Badong, breaking news na natiling chairman ng Silence Committee. Si Senator Chicharon. Kay Susan tayo. Yung online gambling ay scatter, yung si BBM scammer. Ipatigil nyo na yan. Mr. President, wala tayo asahan dyan. Dali lang yan, si Tatay Digong, oh. Isang salita lang. Tigil na yung online sabong. Yung online gambling ay scatter. Ano sa tingin mo, Boss Buds? Mapipili ba si Remulla sa ombudsman? Opo. Tignan nyo naman yung ginawa kay Torre, di ba? Ang bilis eh. Naging CIDG, naging update po sana ng ipunan ng tubig kung sino po ready sa tag-init. Boss Buds, advice mo sa OFW na gustong umuwi laban sa sitwasyon ngayon sa Pinas? Opinion mo lang. Ha? Nasa sa kanila po yan. Pwede mo ba silang sabihan na huwag silang umuwi? Ako nga, narito sa Pilipinas eh. Tatay Badong, 30 t-shirt binili mo sa Divisoria. Hindi po, 2 dosena lang. 24 lang. Kasi alanganin yung 30 eh. Dapat dosena. Kay BBM, hanggang salita lang. Pero si Yorme, action agad. Correct. Yun ang gusto ko sa mga tao, may action. Nagsasalita, allergic sila sa papogi. Anong tawag doon sa papogi na positive? Di ba, Sir Buds, may kaso si Boying sa ombudsman? Yun na nga eh. Paano nila ipapaliwanag yun? May kaso ka tapos ikaw ang maupo, di absuelto ka. Tatay Badong, si Arnold M, action agad. Kita mo naman nakadali. Batang bata. Boss Buds, iniwanan din ng 10.2 billion si Yorme. O, di marami siyang pera. Kung iniwanan siya ng 10.2 billion, yun ang ipambayad niya. Papogi, pasiklab. Ayan, pasiklab. O yan. Okay lang yung pagpapasiklab ni Yorme. Meron namang nagpapalinis siya. Lumilinis naman talaga. Di ba? Yun nga sa Quiapo eh. Di ba tinanggal niya yun dun sa may harap na simbahan, sa may Plaza Miranda? O, lalagyan niya naman pala. Meron nang nakapwesto dun. Ipopwesto din niya yung mga tinanggal.
God bless you, Sir Badong. Utang, boss. Iniwanan ng 10 bilyong utang. Di nyo nililinaw. Hindi. Alam ko rin yun. Gusto ko lang mag-react kayo. Boss Buds, anong masasabi mo lagi ka tinitira ni SB? Ikaw daw ang isa sa dahilan na umalis si Casimero kay MP. Importante pala ako sa... Ganun talaga mga sikat. Ang tagal ko na ngayon hindi nagbo-boxing eh. Eh sila yung kasama ni Casimero lagi. Nakabakod nga sila kay Casimero. Hindi nga ako makaforma to. Isang araw ko lang napuntahan si Casimero dahil nakabakod sila eh. Tatay Badong, ang hindi pwedeng magpapogi si JDB. Hindi pwedeng magpapogi. Kahit ano. Meron mga taong ganun eh. Eh kami, kita nyo naman, ganito itsura ko, di ba? Pero pag mga ano na, yung birada agila na, yung mga itsura ko kasi pwedeng nagbabago, depende sa suot eh. May mga tao po na kahit na anong gawin sa buhay, ang tawag namin dyan, mga hindi binabagayan ng forma. Kahit na mamahalin na isuot. Eh po, kita nyo naman, divisoria lang po mga t-shirt ko. Kunwari alam din, akala ko iba ka, Boss Buds. Opo, kunwari po na hindi ko alam. Paano ko naman hindi malalaman yan natin? Kaya nga yun yung sinabi ko, di ba? Sabi ko, eh di may pambayad na siya sa kuryente. Eh, alam naman natin yan, nga inaangal ni Yorme. Kung ikaw po political vlogger at hindi mo alam na iniwanan siya ng utang, ginujoke ko lang yung nagkamali. Yan ang gusto ng mga fans mo. Tawang ngiti lang ang sagot mo sa mga bashers mo. Maraming salamat sa iyo, Fatima. Isang dekada na issue ni Casimero at MP promotion, sabi ni Tatay Badong. Napakatagal na po niyan. Natatawa na nga ako eh. Ako pa rin ang dahilan. Kahit kailan, hindi nila ako nakita sa ring. Kasama si Casimero. Ang dami na pong laban ni Casimero. Ako pa rin ang dahilan. Minsan nag-iisip na ako, baka nga ako dahilan. Biruin nyo lahat ng mga nasa corner. Napapalitan na. May mga dati siya sa corner. Tapos nagpalit na ng mga katabi sa corner. Iba na mga itsura ng mga nawala na yung mga dating katabi. Ako pa rin. Consistent ako eh. Ako na hindi nakasama kahit kailan sa laban ni Casimero. Ako pala ang dahilan kung bakit. Boss Badong, bakit hindi kayang kumidnap ni General Torre ng drug lord? Tanong niyo sa kanya. Inaabangan ko nga kung anong gagawin nila kay Atong Ang eh. Yari sila eh. Matagal na yun si Atong Ang na negosyante. Bilyonary yan, di ba? Mahirap po kasi kalaban ng bilyonary. Titignan natin kung anong magagawa nila kay Atong Ang. Taga-nood lang tayo kasi hindi naman tayo... Wala naman Duterte dyan eh. Hindi naman kasali Duterte dyan sa sabong-sabong na yan. Kaya tignan natin. Kung ano, mga tagapanood lang tayo. Labanan to nila Atong Ang versus Remulla. Tignan natin kung magagamit ni Torre yung kanyang mga ginamit kay Tatay Digong tsaka kay Pastor Kibuloy. Parang si Bato ang idadawit nila sa sabong. Hindi po nila kaya yun. Walang kinalaman si Bato dyan. Boss Badong, bakit hindi kayang yan?
sangkot si J. Ruiz sa Sabongeros. Ayan na naman problema nila, di ba? Kaya to si J. Ruiz, wala kang karapatan na mag-ano eh. Putya, biruin mo, reporter ng Malacanang, PCO ka. Nagtatanong sa'yo ng matino. Blinak mo. Anong pangalan ng blinak? Nakalimutan ko kung anong network eh. Anong walang kinalaman si Bato? Ha 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 ha. O di may kinalaman na. May kinalaman pala sa'yo. Madali naman akong kausap eh. Mind control mo na ako kagad. Suko na ako kagad. Basta mga ganyan walang katuturan. Suko na ako kagad. Ano pa gusto mo sabihin ko? May kinalaman? O sige, may kinalaman na. Ano pa? Alam niyo po noon, may pronouncement si Tatay Digong nun kasi pandemya yan eh, di ba? Kung di ako nagkakamali, pandemya yan. Ayaw niya matigil yung sabong. Si Bato po yung insistent na marami po nasisirang pamilya, Mr. President. Natatandaan ko yun eh. Kaya maraming nasisirang pamilya, Mr. President. Kaya napilitan na rin sila kasi at that time, PNP chief niya si Bato. Tama ba? O senador na si Bato, hindi. Senador na yata si Bato na. Kailan ba naging senador si Bato? Net 25, Eden Santos, Boss Badong. Walang kinalaman si Bato dyan, oy. Ito may chismosa rito eh. Bongo at Bato, kasama yan sa issue ng sabong. Galit ka na naman. Mind ko to. Huwag masyadong galit. Tawa-tawa lang nga kami rito. Galit na galit ka na naman. O di, lumabas ka. Witness ka ba? Kasi may lumabas na witness. Wala pa kami naririnig na Bato at Bongo eh. Magkusa ka na. Pumunta ka na sa NBI. Sabihin mo, witness po ako. Ako po ang nakakaalam ng ugnayan ni Bato at ni Bongo. Ngayon kasi panahon ngayon ng yung mga pa-aksyonan na ngayon, hindi na uso yung salitaan lang. Pag may alam ka, aksyonan mo. Kami nga tignan mo, matanda na ako, kita mo. Banat lang ng banat. Ganun na ngayon, hindi na uso yung mga paek-ek lang. Pag may ayaw ka, banatan mo. May kinalaman pala sa'yo. Biruin mo, si Totoy. Narinig niyo ba si Totoy? Nagsalita na may kinalaman si Bongo tsaka si Bato. Yun na nga yung star witness eh. Tapos, meron pa pala. Magkusa ka na. Ipaalam mo ron kung ano kinalaman. Para dalawa na kayong may alias. Ikaw naman, no? Kami, pang Ilyas lang kami. Oh.